Maaari nga daw pagsama sina Justin Brownlee at Rondé Hollis Jefferson sa Barangay Ginebra. Ayon sa isang source, naiimbitahan daw pala ang Ginebra para maglaro nga sa EASL na kung saan allowed nga ang dalawang import. At dahil sure spot na nga itong si Brownlee para nga sa Jeans, si RHJ daw ang isang kukuhain ng Ginebra para maglaro nga sa EASL. At Aljon Mariano, nireject daw ang contract extension na offer sa kanya ng Ginebra. Malaking halaga daw ito. Ayon sa rumors, 400,000k daw ito. Ano kaya ang dahilan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, Kung gusto nga ninyo ng bagong pagkakitaan, mag-register na kayo dito sa ck777.com. Malaki nga ang tsansa na mananalo ka dito mga ka-sports. Mag-register lang kayo dito sa description box. Ang pwede ngang isasalaroin mo dito ay itong red packet na malaki ang chance na mananalo ka. Pagdating sa cash out, wala kang problema dahil madali lang. Pwede nga dyan ang bank transfer, GCash, or PayMaya. kahit nga naging dikdikan ng laban nila RHJ at Justin Brownlee noong finals, mas naging close pa nga daw ang dalawa at tinanggap nga ni JB ang pagkatalo niya first time sa isang PBA finals. Kahit nga natalo si Brownlee, hindi nakitaan ng lungkot after the series dahil alam niya na ginawa naman daw nila ang lahat nung finals at ayaw ngang gawing dahilan ni JB nung isang game na na-food poison nga siya at hindi nga siya nakalaro kaya sila natalo nun. In fact, naging motivation pa nga daw ng Jeans yung pagkatalo nila sa series na yun kontra TNT kasi mas nakita nga nila na may kailangan pa nga silang i-improve dahil bukod nga sa nagkakaedad na yung ibang players nila, kailangan nilang paghandaan ang invitation down ng EASL sa kanila ngayong taon or by next year. Ayon kasi sa isang source mga ka-sports, isa daw ang Barangay Ginebra sa naimbitahan nga ng EASL para sa tournament kung saan nga makakatapat nila ulit possible ang Bay Area Dragons since kailangan nga ng dalawang import para nga dun sa tournament na yun at siguradong spot na nga ni Brownlee para sa Jeans yung isa. Matunog ngang si Rondé Hollis Jefferson nga ang isang kukuhain ng Ginebra para maging import dito sa invitation na to dahil bukod nga sa alam na nila yung playing style ni RHJ, maraming position din ang kanyang kayang laruin nga daw para at least pwedeng magamit nga ni Coach Tim sa international game. Kaya niya kasing mag 1 to 4 position na naging advantage nga nila nung finals kaya kinakaya-kaya niya nga lang yung mga kalaban niya nun sa PBA. Pero yun nga, dito ulit masusubukan itong si Hollis Jefferson kung mapapakita niya talaga yung pagiging NBA caliber niya dito sa tournament na to. Kung sakaling matuloy nga, dahil madaming teams nga din ang mga galing dito lalo na sa Korea kung sila nga ang naging champion dati. Kaya naman gusto nga bumawi ng Philippines if ever matuloy nga ito. At gusto nga nila yung crowd favorite ang magre-represent sa atin which is yung Ginebra para at least makatulong nga din habang naglalaro. Yung magkaroon nga ng crowd factor sa isang game. Sana nga lang mag-click ang tandem ni JB at RHJ dahil if ever, first time nga lang mangyari na magkasama ang dalawang import na nanggaling nga sa magkabilang kumpanya at nagkasundo para i-represent ang Philippine team sa EASL. Dumako na tayo dito nga kay Aljon Mariano na napag-reject nga daw niya ng offer sa kanya ng Barangay Ginebra. Dahil nga patapos na nga daw ang kontrata niya dito sa Barangay Ginebra, ayon nga sa rumors, nireject na daw ang 1-year contract extension niya na nagkakahalaga nga daw ng 400k na binigay nga daw sa kanya. Sa kadahilan ng hindi na daw siya satisfied nga sa Barangay Ginebra kaya hindi niya raw ito tinanggap. Dahil simula nga daw nagdatingan sina Jamie Malonzo at Jeremiah Gray sa kanilang koponan, naging limitado na nga daw ang kanyang mga minuto sa court at halos hindi na nga daw siya pinapasok. Mas binibigyan priority nga ni Coach Tim yung mga may mga gandang outside shooting at mabilis sa fast break, knowing na more on defensive nga itong si Aljon at hindi nga ganun kaganda ang outside shooting niya. Import stopper nga kasi talaga yun si Aljon, for sure alam niyo naman. Depende pa kung kaya niya nga itong masabihan sa bilis. Kaya tingin ko, isa nga sa dahilan bakit nga pinili nga bigyan ng playing time sina Malonzo at Gray,
For sure, alam nyo naman na mas versatile nga sila dito nga kay Aljon na nakikita nga ng Ginebra management. Kaya kailangan nila mag-sacrifice at ibang code na nga talaga si Aljon. Mahirap nga man nga daw sa part ng Jeans na gawing backup na nga lang si Mariano. Kailangan na kasi nilang sumabay sa ira ng Ginebra. Yung small forward post na kaya nga madaming ang posisyon. Yung kayang mag 2 to 3 to 4 position na nagagawa nga ni Malonzo at Gray. Kaya no choice nga talaga si Mariano na manatili na nga lang sa bench at na-adapt na din yung role niya, pagiging bench player. Pero yun nga, saan kaya plano ni Aljon if ever na hindi nga siya pumirma talaga sa Ginebra? Sa aking palagay, pwede nga pumirma nga yan dito sa NP kung saan nandoon nga yung mga dating Ginebra player na nakasama niya nga dati. Kasi at least yun, kilala at alam niya na nga yung laruan nun, so hindi na nga siya masyado mag-a-adjust sa mga kakampi niya. Mas magiging masaya pa nga si Aljon doon sa malamang dahil mabibigyan din siya ng playing time bukod sa nakasama niya na dati yung mga kakampi niya doon. Dahil kailangan nga nila ng isang defender din at magkakaroon pa nga sila ng isa pang championship na player na may experience na nga. Pero para sa inyo ba mga ka-sports, okay lang ba sa inyo na kahit hindi na nga pumirma ulit si Aljon sa Barangay Ginebra at maglaro na nga lang sa ibang koponan para mabigyan ng playing time na deserve niya? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-sports. Hanggang dito na lang muna tayo at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!